All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome back po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo at maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay sa ating dalawang channel. Yung isa po, yung Tokis Virador, no? So, pag-usapan natin mga kababayan, ito pong drama ng pamilya Duterte, no? Saka po, meron pong payo si Pampilo Lacson sa mga magiging kapwa niya senador kasi incoming senator-elect po yan, no? Itong bukas na yan, no? 30 sa ating bansa, no? Unahin natin yung super drama na nagaganap dito sa pamilya Duterte, no? Yung latest po may nabalita po na ibinebenta daw po yung bahay ni Digong diyan sa Davao, yung pong may mga naggagwardya sibil sa labas ng bahay nila, yung sinasabing tourist spot po yan, no? Ginawang pangayan ng mga cardboard cutout ng larawan ni Digong, maraming nagpapapicture. At yung nga po, may mga nagka-come out dyan sa labas niyan kasi naalala nyo, merong vlogger dyan na sinasabi nilulusob daw yung bahay ni Digong, nire-raid, yung pala, fake news. Kaya ang ginawa ng mga tanga at bobo nilang mga followers, nag-camp out dyan sa labas. O ngayon, yung isang araw, may pasabog yung common law wife ni Digong na yun, yung pangalan nun, ano ba pangalan nun, nung hitad na yun, sinasabi niya, for sale na daw po. Naglagay pa nga ng for sale sign, no? Ang dahilan daw po, wala naman na daw nakatira. Nalulungkot siya, mag-isa lang siya doon. Kung walang nakatira doon, bakit sinasabi mong may katulong? 4 po ang katulong nila, mga kababayan. So, ibig sabihin, malaki ang compound nila dyan, no? 4 ang katulong mo Bakit kailangan mo ng 4 na katulong kung malit lang naman ang bahay mo at malit lang na pamilya kayo? So, ibig sabihin, talagang yayamanin si Digong. Hindi yung sinasabing mahirap lang siya, wala siyang kwarta. Drama lang po yun, mga kababayan. Hindi nga sila nagre-reklamo how they can afford to pay the lawyers May naririnig ba kayo? Ibig sabihin, kayang-kaya nilang mag-afford ng lawyers, international or local, dahil milyon o trilyon ang pera nila, mga kababayan. At hindi rin sinabi nung common law wife niya na ang dahilan ng pagbebenta ay dahil kailangan namin ng pambayad sa ganitong panggastusin na uubos na po Diba? Hindi po Iba yung drama niya. Drama niya, walang nakatira simula nang pinunta si Digong doon sa Daheg. Tapos, nalulungkot siya, mag-isa na lang siyang umuwi doon. Paano yung mga anak niya? Saan nakatira yung mga anak niya? 2 anak niyan. Hindi lang naman si Wake and Bake, may isa pa po, mga kababayan. Mga katulong na lang daw ang nakatira doon. Tapos, ang advice pa daw nung abogado, yung abogado, hindi ko alam kung paranoid din yun. Mas paranoid pa siya doon sa nakatira. Maglagay daw ng CCTV sa kwarto nila. Ganon? Palagyan mo na rin ng CCTV sa bawat banyo. Ilang ba banyo dyan? Ano ba yan? Bungalow type o 2-story, 3-story? Hindi po pinapakita Doon ka lang sa gate, bawal ka pumasok. Diba? Tourist spot po yan Tourist spot sa mga ipis na Duterte, na mga minions, no? So, wala pong sinabi si common law wife na wala, gipit po kami sa kwarta Kaya ibebenta ko ngayon, binebenta niya, ancestral home yan. May sentimental value. Hindi na magiging tourist spot yan. Alangan palang bilhin ng gobyerno yan. Malay nyo kung anong naganap dyan sa bahay na yan. Baka may mga naganap dyan na di ka nais-nais na nangyari. Diba? Baka yung bahay na yan ay naging pugad ng diba? Ngayon, mga kababayan, ng drama nila, inalis naman na daw. Tinake down na daw yung for sale. Baka naman may nakabili na. Oo, baka naman sinabi, ibili na namin yan. Magkano ba ang asking price? Hindi po sinabi kung anong asking price Daglian din na tinake down? O di kaya nagreklamo? Kinausap yung common law wife ng mga
anak sa una, oy, may ano rin kami dyan, ganyan. O may karapatan kami dyan kasi ancestral home namin yan. Ganon. O bakit biglang tinanggal yung for sale sign? O baka naman Tokis, naihipan lang ng hangin. Ikaw naman, sobra ka namang mang-intriga. Siyempre any news, pwedeng maging news. Nawala yung for sale sign, baka naman may buyer na. Or, baka tinulig si Hanilet nung mga anak ni Digong doon sa una. Oy, common law wife ka lang. Kami mga legit na anak. Kami ang may karapatan dyan. At huwag mo ibenta yan. Ancestral home namin yan. Bakit kailangan, desperada ka na ba? Wala ka na bang pera? Mga ganun Diba? Kasi nga, kaya siguro pinut up ni Hanilet yan, hindi yung dahilan na wala ng tao dyan. Nandun pa yung katulong hindi yung dahilan na maglagay ng CCTV. Sa aking opinion, pang-asar sa mga unang anak ni Duterte kasi hindi siya ang kinakampihan sa away sa mga pag-aari. Sa pag-aari ni Digong, nag-aaway-away sila. Yung tatlong anak, ang kinakampihan yung girlfriend na taga CDO, umano. Walang kakampi si common law wife sa mga unang asawa ni Digong. Kaya siguro sabi nung common law wife, sige, tingnan natin, asarin ko kayo. Diba? Ganun po yan So, insisted dito, drama nila. Nagdadrama sila. Pero, alam nyo na, ang dating yan sa mga followers nila, ay nakakaawa naman. Tapos mandadamay pa ng mga uto-uto na mamayang Pilipino na naniniwala sa drama ng mga Duterte. Mga sinungaling yan. Unang-una sinabi dyan ng vlogger, please help us. The house of Tatay Digong is being raided. Wala naman pala. Sinabi nung CIDG doon, wala naman kaming operasyon dyan. Tapos ito na naman, pure drama yan mga kababayan. Kaya huwag nyo pong paniniwalaan ng mga gunggong na yan, Naghihingi lang ng tao, awa at suporta doon sa mga hindi pa nila mga kagrupo. Siguro naman, gising na ang mamamayang Pilipino sa kasinungalingan, kadramahan, kaartihan, katarantaduhan itong mga Duterte at mga minions nila. Tanga at bobo na lang ang maniniwala sa mga yan, Bayaan nyo silang mag-self-destruct, silang mag-away, mga hinayupak yan. Okay, punta naman tayo kay Pampilo Lacson kasi may sinabi po si Pampilo Lacson. Hinasabi niya sa mga magiging kapwa senador niya itong 20th Congress na magiging senator judges, diyan sa impeachment trial ni Pusit, magpaka-senador naman, senador judges naman kayo. Hanggat maaari maging impartial. Hanggat maaari, bago kayo magdesisyon, tignan nyo muna yung ebidensya. Tignan nyo muna yung depensa nung naaakusa. Hindi yung kayo ang magdi-decide na i-dismiss. Hindi po. Kayo po yung magdi-decide na file for dismissal tulad ni Bato, nila Bongo, nila Robin, ni Aimee, ni Marcoleta at yung iba pa na mga makadutae. Ang trabaho ninyo base sa binigay na mandato ng Constitution is to try and decide. Ibig sabihin, makinig kayo. Tignan ninyo yung mga ebidensya, yung depensa. Kung hindi maliwanag sa inyo, pwede nyo pong sabihin, can you clarify this? Pero yung kayo ang magmumusyon para depensahan yung anumang kampo, hindi po nyo yung trabaho. After hearing and looking at the evidences, the arguments, then you can decide for yourself. It's not a group, even though you're a collegial body. Judges kayo Hindi naman kayo juror. Di po ba? Kaya sabi ni Pampilo Lacson, magpaka-senador judges naman kayo. Hindi yung daldal kayo ng daldal tulad ni Escudero, si Mr. Kilay na sabi nga ni Coco Pimentel, nag-utos ka nga ng gag order sa mga senador pero ikaw, daldal ka naman ng daldal dyan tungkol sa impeachment. Sinabihan mo ang mga senador na hanggat maaari, wag magsalita tungkol sa impeachment. Pero siya, preskon ng preskon. Nagmamaldita sa preskon tungkol sa impeachment. Meron pa siyang mga ina-advise para sa defense. O diba? Kaya yan, yung mismong Senate President ang hindi sumusunod sa kanyang gag order. Siyempre, anong gagawin ng mga sunod-sunuran sa kanya? Gagayahin siya. Kaya sabi ni Pampilo Lacson, magpaka
senator judges kayo, gawin ninyo yung tama, yung naaayon sa mandato ng konstitusyon. So ako po, tama po yun. Nag-a-agree po ako kay Pampilo Lacson. Tignan natin kung anong mangyayari dito. Pagpasok nila ng 20th Congress at sana masimulan na yan, whatever the result is, ganun talaga. Kung makikita natin itong mga senator na pro Duterte, hindi magiging impartial, wala. Ano kaya ang gagawin ng taong bayan, mga kababayan? No? Ibig sabihin, hindi pang taong bayan ang pagsisilbi nila, kundi sa iisang pamilya. Bakit natatakot ba kayo? Na pati kayo madamay dyan kasi kakampi kayo. Okay, kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.